Baon serye tayo ngayon. So, nag-request nga si Batuta ko ng musubi. So, igagawa natin siya. So, ito yung gamit ko na luncheon meat. So, napakamuring nito kesa dun sa ibang luncheon meat. So, ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ito mabibili. And yes, ito din yung isang luncheon meat slicer ko. Lalagay ko na ulit dito sa comment section kung saan nyo mabibili. Napaka useful nito. Una ay iprito natin ang ating luncheon meat sa ating kawali. So hindi non-sticky yung aking kawali, kaya yan, nilagyan ko ng konting mantika. Pero magmamantika naman yan. So nilagyan ko lang ng konti para hindi kumapit sa aking pan. And then yung sauce niyan, pwedeng yung sugar lang ilagay mo para matamis. So minsan ganun yung ginagawa ko. So ito naman nilagyan ko ng toyo and sugar. So yan lang yung nilalagay ko sa aking musubi. At yan din ang request ni Anakis. Ganon. Kung ano yung type niya, yun yung ilalagay natin syempre. So pag ganyan, caramelize na yung sugar. So set aside natin. Then prepare naman natin yung ating nourish it. So yan, yung isang ganyan kasi malapad siya, yun yung ginagamit din sa kimbab. And then gugupitin lang natin yan sa apat. Ayan, so yan, ganyan lang kadali. So gupitin natin yan sa apat. So kaya ako din nakumpleto yung mga gamit na to ay sana ay ako yung magninegosyo ng musubi, kaya lamang ay naku, napakarami ng nagtitinda pero magagamit ko naman sa pagbablog. And then yan, so ganyan ang tsura niya. And then kailangan nagprito din kayo ng itlog. So yung apat na musubi, ang pinirito ko dyan ay 3 eggs. Ayan, so yan. So sa musubi molder natin yan isusukat. So yan, ganyan lang. And then, kakailanganin natin dito syempre ng cling wrap. Ayan. So, meron ako ditong cling wrap dispenser. So, mas maganda yan yung may cling wrap dispenser kayo para hindi kayo mahirapan. And then, syempre, dapat may kapatungan kayo na kapantay ng inyong cling wrap dispenser para hindi kayo mahirapan. So, ayan. So, meron ako dyang dalawang ano bang container yan na lagayan ng ano ba doon? Yung basta container na kasing pantay ng ganyan. So, kayo na bahala kung anong lagay nyo. And then, yan. Then, una nating lagay yung ating nourish it na kinupit. Ayan. Then, lagay natin yung ating musubi molder at maglagay na tayo ng kanin. So, yung lagay natin dyang kanin ay 1/2 cup or 1/4 cup. Depende sa inyo kung gaano karaming kumain yung anak nyo. So, akin ay mga 1/4 cup yan. So, may yung musubi molder na yan, may kasama yung sandok or scoop na yan. Maliit lang siya. Ganyan. And then, kayo natatansya ng kanin kung ano, gaano karami yung ilalagay nyo. Then, push nyo yung rice. Yan. And then, pag na-push nyo na yan, lagay nyo na yung egg. So, kinamay ko na, baka sabihin nyo, madumi. Naglinis ako ha. Maghuhugas ako niyan every lagay. And then, lagay nyo na rin yung luncheon meat. And then, yan, yung molder. I-push nyo yan pababa. Tapos, iangat nyo yung molder sa taas. So, ganyan lang. O, diba? Naka-molde na siya. And then, yung ating nourish it ay ganyan lang. Ganyan lang gawin natin. Ayan. Kakapit na yan. And then, iayos natin. Ayan. Ayan. O, diba? Medyo ma-process lang talaga yung paggagawa ng musubi. Pero, kung sanay na kayo, madali na yan. So, ako ay medyo bago-bago pa lang, kaya mabagal-bagal pa akong gumawa. And then, yan. O, tingnan nyo. Yan na yung finished product ng ating musubi.
So, 3 ganyan yung balot ng anak ko. 3 ganyan yung binabalot niya at nauubos niya. So, lahat ng mga ginamit natin sa ating musubi ay ilalagay ko sa ating comment section para kung gusto nyo ding mag-business ng musubi ay madali na lang kayong maka-order at isang shop na lang yung orderan nyo, hindi yung isa-isa. Alam ko na magugustuhan to ng mga anak nyo pambaon at sana may natutunan kayo or nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Thank you guys and thank you for watching.